And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So eto na nga mga kapatid ang pinakamainit na balita. Actually mga kababayan, hindi naman po talaga ito balita. Ito po ay isang uri mga kapatid ng fake news na pinapakalat ngayon ng mga DDS. At kailangan talaga nating i-debunk to mga kababayan para hindi po ma-mislead ang taong bayan. Eto mga kapatid, nag-post po kasi itong isang news page di umano mga kapatid na ArcLight News. Itong page na to mga kababayan, ito po ay page ng mga DDS. Pag pinuntahan nyo po yung kanilang mga page mga kababayan, actually dalawa to no, pag pinuntahan nyo po yung kanilang mga page mga kapatid, puro po patungkol sa mga DDS at paninira sa gobyerno mga kababayan yung kanilang mga pinupost sa kanilang page. Tapos ngayon mga kababayan, may pinakalat sila ditong isang post di umano ng nagpakilalang MC Banada na di umano mga kapatid, dinaya daw or nagkaroon daw ng dayaan mga kababayan sa nasabing halalan natin ngayon. Kasi nga mga kapatid, yung kanyang mga binoto daw ay mga senatorial candidates no, ng PDP laban. Pero ang lumabas mga kapatid, puro daw senatorial candidates ng alyansa. Ngayon mga kababayan, himayin natin ito at papatunayan ko sa inyo mga kapatid na ito po ay isang fake news no, na ginawa lamang para siraan mga kapatid ang administrasyon ni PBBM at para siraan din ang nasabing midterm election. For context mga kapatid, babasahin ko po yung kuan dito, itong nasabing post mga kababayan para mas maintindihan po ninyo. Pero bago ang lahat pala mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like yung ating video. Sabi dito mga kababayan, galing po ito sa post ni MC Banada di umano na pinost din ng ArcLight no, para patunayan na meron daw dayaan. Sabi dito, yung ayokong ma-experience sa pandadaya sa botohan, ngayon sa akin pa nangyari, no? Halo-halong inis at dismaya, grabe. Importante sa akin ang boto ko. Wow ha, importante pala sa'yo. Bakit di mo binoto ng tama yung mga senatorial candidates ng PDP laban? Sabi niya dito, pasensya na kung tingin ng iba, OA di ba? Will ni Lord no, na mapansin ko boto ko ngayon. Kasi dati, hindi ako nag-check ng receipts. Bigla lang talaga na chinik ko yung receipts ko. No? Sana nag-error at hindi na lang ni-read ng machines ang balota ko para umuwi akong okay lang kaysa ganito na dismayado. Hindi pa pumasok ang mga importanteng tao na dapat sila ang nasa listahan ko. Kasi nga mga kababayan, ayon dito sa kanya, ang binoto daw niya mga kapatid ay mga senatorial candidates ng PDP laban. Tapos ang lumabas, mga senatorial candidates mga kapatid ng alyansa. Tuloy pa natin. Walang magawa ang Comelec staff at mga watchers, tanging sinabi lang nila na for report ang nangyari kasi sa akin pa lang nangyari ang pandaraya. Take note mga kababayan, siya lang pala ang bukod tangi mga kapatid na naka-experience ng ganito. Totoo kaya mga kababayan na ganito ang kanyang experience? Maya-maya lang ididebunk natin yan mga kapatid. Sabi pa dito, nagsalita na rin ng isang watchers na hindi daw mabilang sa tamang boto ang mga binoto ko, dagdag boto na daw yon sa kalaban. Dito mga kababayan, meron ng pangdidiin mga kapatid at pangbibintang na sinasabi dito mga kababayan para lang patunayan mga kapatid na dinaya di umano ang nasabing election kasi yung kanyang balota mga kababayan ay iba sa kanyang naging vote receipts. Diba? Sabi pa dito mga kababayan, gusto ko lang i-share ngayon, puro alyansa ni PBBM ang lumabas dyan. Ano yan? Registered? Sabi dito, ano yan? Registered na mga pangalan nila sa machine ng Comelec? Ito mga kapatid, straight na pagbibintang na talaga. Dalawang senador, mayor at vice mayor lang ang tumama sa boto ko. Ang iba, hindi ko yan binoto. Dito mga kababayan, kung mapapansin nyo mga kapatid, itong nasabing vote receipts mga kababayan, legit po yan. Legit yan mga kapatid. Ito, sila Abibinay hanggang dito kay Atulfo mga kababayan, legit po yan mga kapatid. Hindi po ito fabricated na receipts. Yan po talaga ang lumabas sa vote counting machine.
Pero mga kababayan, ang hindi legit dito mga kapatid, itong claim niya na PDP laban daw mga kababayan, PDP laban daw yun, sana ba yun? Basta sabi niya kanina na PDP laban daw mga kababayan yung kanyang binoto. Mga kabatid, scripted po ang nasabing post na ito mga kababayan. Paano ko nasabi? Pwede kasing palabasin mga kababayan, pwede kasing palabasin ng mga DDS mga kapatid na dinaya sila sa pamamagitan mga kababayan ng pagboto nila ng mga senatorial candidates mga kapatid ng alyansa. 'Di ba? Ang totoo kasi dito mga kapatid, binoto talaga, ito talaga yung pinilapan na mga pangalan mga kababayan or binilugan ng nasabing si MC Banada mga kapatid sa kanyang balota. Ito talaga ang legit na binilugan niya doon mga kababayan sa kanyang balota. Tapos mga kapatid, noong makuha niya ang resibong ito, gumawa na lang siya ng fabricated na drama mga kababayan na di umano dinaya siya or nagkaroon ng dayaan sa nasabing eleksyon ngayon mga kapatid dahil nga yung claim niya dito, binoto daw niya is a PDP laban pero ang lumabas mga kapatid ay mga senador daw ng alyansa. Sa madaling sabi mga kababayan, sinadya niyang iboto talaga ito at gumawa ng kwento mga kapatid na hindi daw tugma yung kanyang vote receipts sa kanyang mga ibinoto. Para lang mga kababayan, palabasin mga kapatid na merong nangyaring dayaan sa nasabing halalan natin ngayon. And take note guys, coordinated mga kapatid. Dahil matapos siyang mag-post mga kababayan, inabsorb din ng ArcLight News na isang DDS page. Tapos, ito ang pinakalat nila mga kababayan sa kanilang page dyan sa Facebook. At sa isang page pa mga kababayan ng ArcLight mga kapatid, nakapost din ito. Paano ko nasabing peke ito? Kasi mga kapatid, itong nasabing mga post na ito ay planado na po talaga nila mga kababayan bago pa nagkaroon ng halalan. Ganon lang kasimple intindihin to mga kapatid. Plinano na po lahat nila ito, itong script ng nasabing vote receipts na ito mga kababayan para lang palabasin mga kapatid na ang 2025 midterm elections ay nagkaroon ng dayaan mga kapatid. Kahit sino mga kababayan pwedeng gawin itong ginawa ni MC Banada. Kahit ako, pwede kong iboto lahat mga kapatid ng PDP laban na kandidato tapos sasabihin ko na hindi ko naman binoto yung PDP laban na yan. Ang binoto ko is puro kandidato ng alyansa. Pero ang lumabas sa vote receipts ko puro kandidato ng PDP laban. Pwede ko rin sabihin na nagkaroon ng dayaan sa midterm elections. Ganon lang kasimple mga kapatid itong ginagawa ngayon ng mga DDS. It's either mga kababayan pakawala ito ng kampo nila Duterte mga kapatid o binayaran ito mga kababayan kanina dyan sa kung saan mang presinto siya mga kapatid para isulat lang itong mga pangalan na ito sa kanyang balota at gumawa siya ng fabricated na kwento na di umano dinaya mga kapatid ang nasabing eleksyon. Ganon lang kasimple mga kababayan. At ito mga kababayan, pinaka basic ito na scripted na kwento mga kapatid na pwedeng gawin ng mga DDS para lang masira ang nasabing eleksyon natin ngayon. 'Di ba? Magtataka pa ba tayo mga kababayan kung mga post lang mga kapatid na patungkol sa fake news number 1 talaga sila mga kababayan. Ito pa kaya na napakadaling gawin, simple lang, isulat mo lang ang pangalan ng mga kandidato ng alyansa dito. At mag-post sa social media mo na iba yung lumabas, di tapos na. Gawa na ang kwento mga kababayan na may dayaan na nangyari. Ganon lang ang ginawa ng taong ito mga kapatid. Ang duda ko dito mga kababayan, ito po ay binayaran o ito po ay talaga, parte sa plano ng mga kapatid, parte sa plano ng mga DDS na sirain ang nasabing eleksyon. Coincidence lang ba? Na pagkatapos niyang i-post sa kanyang social media, inabsorb din kaagad ng nasabing ng nasabing tawag nito, ArcLight News di umano, na isang DDS page. Bakit yung mga bakit yung mga mainstream media hindi alam to? 'Di ba? Mas magaling pa ba ang researchers ng ArcLight mga kapatid kumpara sa mainstream media?
Kanya nga lang mga kababayan, coordinated na ang nasabing fake news nila, no? Coordinated na yung nasabing modus nila mga kapatid. Na pagkatapos mong i-post yan i-message mo na lang kami siguro, no? Or akin na yung Facebook mo para babantayan ko na lang yung post mo. Pagkatapos mong i-post yan, ipo-post din namin. O, di ba? Ganyan mga kababayan, coordinated itong ginawa nila mga kapatid na fake news. Para lang siraan ang nasabing halalan na di umano may nangyayaring dayaan. Kaya wag kayo basta-basta maniniwala mga kapatid. No, kung ano po yung binoto nyo, ano po yung nilagay nyo sa inyong sa inyong tawag nito, sa inyong balota, yun po yung lalabas mga kababayan sa vote receipts. No, wag po kayong magpalinlang sa ganito kasimpleng modus. No, binoto ang alyansa tapos pinalabas nila mga kababayan na dinaya daw dahil ang binoto daw nila mga kapatid is PDP laban pero lumabas, di ba? Mga kandidato daw ng alyansa. Basic lang to. No, wag kayo magpalinlang sa ganitong style nila mga kapatid. Siyempre mga kababayan, kung pera ang kapalit dito, talagang gagawin talaga mga kapatid nitong MC Banada. Tsaka pangalan pa lang MC Banada. Diyos ko. Halatang halata na mga kapatid, yung pangalan pa lang mga kababayan, trolls na ang datingan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.